Alam niyo po, pag ang mga ganito, isa sa lagi kong naririnig, no, sabi nila, ang ano daw natin, ang celebration ng mundo, Easter Sunday. So, pagka tinawag nilang Easter Sunday, may kasunod yun. Alam niyo kung ano yung kasunod ng Easter Sunday? Tanong niyo sa akin, ano? Easter egg daw. Ako talaga sinesearch ko, bakit, ano connection ng Resurrection Sunday ni Jesus dun sa Easter egg? Sabi nung history, parang tradition lang daw. So, pero alam niyo po minsan, parang Christmas lang din yan eh. Yes, maganda yung essence ng Pasko, though hindi naman talaga literal na December 25 pinanganak si Jesus, pero ang pinakamaganda doon, naaalala natin si Lord. At the same time, though nakakalungkot, kasi ngayon, ang Christmas, tinitingnan nila sa regalo tsaka kay Santa. Ngayon naman, pagdating naman sa Easter, sa Holy Week, ang tinitingnan naman ng mga tao, yung itlog. Hindi ko alam kung bakit, nahanap nyo na ba itlog? O hindi ko mahanap yung itlog eh. O yung sabi, hindi itlog ang hawak namin, kuya, yung bit yung hawak namin. Actually, yun yung minsan nakakalungkot. Especially sa bansa natin. Though, sa positive na pananaw, kung titignan ninyo, kahit pa paano, yung bansa natin, inaalala yung Christmas, sineselebrate yung Christmas at the same time, sineselebrate natin yung Holy Week. Kasi alam niyo po, ang pinakamahalaga lang doon, katulad ng sinasabi ko kanina, si Jesus Christ. Kumbaga, as long as sineselebrate yung buhay ng ating Panginoong Hesus, yung kanyang pagkamatay at yung kanyang muling pagkabuhay, okay na yun. Diba? Yun na yung mahalagang sampalatayanan natin. Pero ngayon, buksan po natin yung ating mga Bible sa 1 Corinto, chapter 15, verse 1 to 11. Actually, hindi kami nag-usap ni Jojo, pero hindi ko alam bakit yun yung mga ginamit siya verse. Kaya sabi ko, Lord, thank you, kasi di na ako mahirapang mag-intro dun sa ibang topic. Kasi meron na nagpanimula. Pero buksan pa natin sa 1 Corinto, chapter 15, verse 1 to 11. Kung nandiyan na po kayo, basahin ko na rito. Sabi rito sa verse 1, ito yung tungkol sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus, yung kanyang resurrection. Mga kapatid, nais kong ipaalala sa inyo ang magandang balita na ipinangaral ko sa inyo. Ito ang aral na inyong tinanggap at hanggang ngayon ay pinaninindigan ninyo. Sa pamamagitan nito'y maliligtas kayo kung pangahawakan ninyong mabuti ang ipinangaral ko. Maliban na lamang kung hindi talaga tunay ang inyong pananampalataya. Verse 3, sapagkat ibinigay ko sa inyo ang pinakamahalagang aral na ibinigay sa akin, na si Kristo'y namatay upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Ayon sa kasulatan, inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon din sa kasulatan. Nagpakita siya kay Pedro at sa iba pang 12 apostol. Pagkatapos, nagpakita rin siya sa mahigit na 500 na mga kapatid na nagkakatipon. Karamihan sa kanila'y buhay pa hanggang ngayon, ngunit ang ilan sa kanila ay patay na or sa ibang version po ay natulog. And verse 7, nagpakita rin siya kay Santiago at pagkatapos sa lahat ng apostol. At sa kahuli-hulihan ay nagpakita rin siya sa akin. Ang katulad ko ay isang sanggol na pinanganak nang wala sa panahon dahil biglaan ang aking pagkakilala sa kanya. Ako ang pinakahamak sa mga apostol at hindi nga ako karapat-dapat tawaging apostol dahil inusig ko ang iglesia ng Diyos. Ngunit dahil sa awa ng Diyos sa akin, naging apostol ako at hindi nasayang ang biyayang pinagkaloob niya sa akin. Dahil higit akong nagpagal kung ihahambing sa ibang mga apostol, bagamat ito ay sa pamamagitan ng tulong ng Diyos at hindi ng aking sarili lamang. And 11, kaya nga, walang pagkakaiba kung sila o ako ang nangaral sa inyo, ang mahalagay iisa ang aming ipinapangaral at iyon din ang inyong pinananaligan. And kung makikita po ninyo, napakaganda ng sinabi ni Paul dito. At si Paul yung sumulat nito, siya rin yung nag-mention yan. Napakaganda ng sinabi niya kasi during that time, yung mga Corinthians, yung mga taga-Corinth, meron silang problema. Sa dami ng problema nila, hindi ko malaman bakit ang isa sa problema nila, yung muling pagkabuhay ni Jesus. And alam niyo po, napakahalaga ng muling pagkabuhay ni Jesus. Kasi bakit? Sa history, maraming mga nag-claim na sila yung Christ, sila yung Messiah, sila yung sinugo ng Diyos. Pero lahat sila namatay. At sa lahat ng namatay na yun, isa lang po yung nabuhay ulit.
si Jesus Christ. And mamaya, may papakita ko sa inyo yung mga theory tsaka mga proof. Bakit nga ba totoo? Or ano ba yung mga evidence na talagang si Jesus ay muling nabuhay? So kasi alam ko po, no, kung siguro kung, di ko pa alam kasi kung may mga palabas pa ngayon sa mga TV, no? Kasi dati pag Holy Week, nagpapalabas ng The Passion of the Christ, tapos yung mga palabas, minsan may mga horror pa nga, di ko alam ba't may mga horror na nasasalit doon sa TV. Kumbaga, kung titingnan po ninyo, no, sa bansa natin, sa panahon natin, hanggang ngayon, hindi tayo kulang doon sa idea or sa pagkaalam na si Kristo ay nabuhay, namatay, at ay nabuhay dito sa lupa, namatay, pinako sa krus, at muling nabuhay. Hindi siya hindi siya sekreto sa atin, hindi siya lingid sa atin. Kumbaga, mula pagkabata, alam natin yung mga yun. Diba? Lahat tayo, kahit hindi ka talaga totally Kristiyano, or kahit tayo, hindi pa tayo mananampalataya, take advantage natin yung panahon na yun. Di ba? Pag Holy Week, alam mo na kagad yun. It's either mag-outing kayo, or sabi ng iba, hindi daw dapat maligo pag tungtong ng alas 3 ng Biyernes. May mga hindi ba naligo sa inyo? May mga ganun pa, bawal daw kumain, dapat mag-fasting. Kumbaga, kung titignan ninyo, hindi siya lingid sa atin. Lahat tayo may kwento, may experience, may kanya-kanya. Meron pa nga po ako kakilala, dati daw po siya umaktong Kristo sa Senakol. Diba, kung titignan ninyo, marami tayo, hindi talaga siya sikreto sa atin. May kita natin na marami tayong alam. Laging pinapaalala sa atin. Pero ang tanong ko rin dito mamaya, hindi po tanong kung si Kristo ba ay muling nabuhay. Ang tanong doon is, ikaw ba nananampalataya kay Kristo? Diba? Yun yung tanong Kasi 2,000 years ago, imagine niyo, 2,000 years ago na yung nangyari na yun. And marami pa rin mga tao na lumalabas hanggang ngayon na, wait, hindi naman totoo yan Kumbaga parang kalokohan lang daw, gawa-gawa lang daw ng mga Kristiyano. Diba? Tinan mo yung katabi mo na yan. Mukha bang yung loko-loko? Minsan, pero hindi naman kalokohan yung pananampalataya natin. Diba? Di naman kayo trip-trip lang kaya kayo napunta rito sa church. Tama Kasi bakit? Meron tayong pinaninindigan, pinaniniwalaan. And alam niyo po, yung mga Greeks, during ng time ni Paul, di sila naniniwala sa resurrection. Alam niyo po kung bakit? Kasi ang paniniwala ng mga Griego, yung mga matatalinong tao that time, yung katawan natin parang kulungan. So yung kamatayan, pag namatay ang isang tao, parang kang lumaya. So ibig sabihin, yung death, lumaya na yung kaluluwa mo dun sa katawan mo. Lumaya ka na sa mga paghihirap ng mundo na to, sa mga struggles sa mundo na to. So yun yung pananaw nila. Kaya hindi sila naniniwala dun sa resurrection. Kasi iniisip nila, lumaya ka na nga, tapos pabalik ka pa. Pero alam niyo po, pag binasa niyo yung 1 Corinthians chapter 15, dito nilatag ni Paul yung resurrection, yung bakit mahalaga yung muling pagkabuhay, dito rin nakalagay yung rapture, at the same time, dito rin pinakita yung pagtatagumpay ng ating Panginoong Hesus sa kamatayan. At the same time, binigyan tayo ni Paul ng hope dun sa pinakahuling verse. Actually, hanggang verse 58 nga yan Gusto niyo ba latagan natin isa-isa, Sabi ko, magko-conference tayo, magagano'n. Okay lang ba sa inyo, isang araw ako magsasalita rito, pero 1 Corinthians lang yung topic natin. Sabi ng iba, grabe ka naman, Kuya Jello. Di ba? Yung isang oras nga lang, hindi na ako hindi na ako mapakali. Gagawin na pang isang buong araw. By the way, sa mga leaders pa tsaka sa evangelism, meron pong conference ang GCM sa Thursday. So mahalaga po makasama kayo kasi evangelism po ang topic natin doon. Well, anyway, ang title po natin is, simple lang, He is risen, our God is alive. So sabihin nyo nga po, ang Diyos ay buhay. Tapos talangin mo yung katabi mo naniniwala ka ba? Ano sagot? Pwede, oo. Siguro. Pero alam niyo po, hindi ko kayo ikot, hindi lang po mahalaga sa araw na to na ma-convince kayo. Kumbaga, totally, hindi naman ma-debunk, kundi totally mabago yung isip natin. Sa pamagitan ng salita ng Diyos, at the same time, ng mga proof, ng mga evidence, na bakit nga ba dapat nating paniwalaan na si Kristo ay muling nabuhay. Amen? Tanongin mo yung katabi mo na yun, ready ka na ba? So bago tayo magsimula, paki-next nga po. May kita ninyo, ito sabi rito, yung mga theories, meron daw, nilagay na natin ito, 6 na theory regarding doon sa, or false views regarding doon sa muling pagkabuhay ni Jesus. Ano to? 6.
Sabi diyan, yung wrong tube, fraud, swoon, stolen body, heart and vision theory. So alam ko, nabanggit ko na ito minsan na nag-Lord Supper ako. So ito na po yung utang ko sa inyo, no? Naalala ko na silang lahat ngayon. Simulan natin sa vision theory. Pataas. Kasi mamaya papakita natin yung mga evidence. Yung vision theory, ano daw po yung pananaw nila dito? Sabi ng mga tao, yung vision theory na yan, teorya lang daw yan na si Jesus hindi naman daw talaga muling nabuhay. Ang nangyari daw dyan is yung mga disciples or yung mga alagad ni Kristo during ng time nila, gumagamit daw ng pinagbabawal na gamot. So, ng drugs. Na ang nangyari daw, nag-hallucinate sila. Tapos, kaya daw sa paningin nila, muling nabuhay si Jesus. So, siguro sasabihin ng iba, pwede. Di ba? No, possible ano. Pero ito po yung isa sa reason bakit hindi siya acceptable or bakit hindi mahirap, maling view siya. Kasi una, tigit po sa lahat, banggitan ni Kuya Jojo nyo kanina, at binanggit din ng Bible dito, nagpakita siya sa more than 500 na disciples. So imagine niyo, no, ilan tayo rito? I think more or less 100, less than 100. Tapos i-times 5 niya yung population natin. Tapos lahat yun gumagamit ng drugs. Siguro kung sa panahon natin, baka sabay-sabay sila natokhang. Kung panahon ni Duterte, sabay-sabay sila natokhang. So kaya sabi nila, malabo yun. Kasi imagine ng 500 na tao na sabay-sabay gagamit ng gano'n or gumamit ng gano'n. Possible ba yun? Hindi eh. So kaya sabi dyan, yung vision theory na si Jesus daw ay naging hallucination lang daw ng mga disciples, mali. Kasi hindi talaga siya accurate or hindi siya acceptable. Pangalawa, ano yung heart theory? Ito, especially ito sa may mga namatayan. Di ba, pag may namatayan kayo or may nawala sa inyo na mahal ninyo sa buhay, ano madalas sinasabi, di ba? Siya ay patuloy na nabubuhay saan daw? Sa puso natin. So, kumbaga, inaalala yung isang tao sa pamamagitan ng mga pictures, sa pamamagitan ng memory na nakasama natin siya. And sabi nila, yung resurrection daw ni Jesus, parang heart theory lang yan. Sabi lang ng mga disciple na buhay siya, pero in reality, sa totoo lang, buhay lang daw si Jesus sa puso nila. Alam niyo po, hindi rin acceptable yun. Tanong sa akin, bakit? Kasi ang una po sa mga ang mga huli pong nakaalala ng muling pagkabuhay ni Jesus, yung mga disciple pa niya. Pag tingnan niyo po dun sa empty tomb, doon pumunta sila, nagulat pa silang mga disciples, pag tingnan niyo dun sa Gospels, parang di pa sila makapaniwala. Di ba sabi ng angel, di ba, nung anghel, nung pumunta yung mga babae doon sa libingan, ba't kayo nandirito? Si Kristo wala na. Muli na siyang nabuhay. So, may kita natin na hindi lang siya vision ng mga mananampalataya, hindi lang siya vision ng mga disciples that time, kasi maging sila, hindi sila naniniwala na muling mabubuhay si Jesus until nangyari yung bagay na yon. Next, stolen body. Ito, common na common to. Sabi daw, ninakaw daw ng mga disciples yung katawan ni Jesus. Kasi bakit? Para daw pagmukhaing, muli siyang nabuhay. Diba? Para daw i-claim. Pag binasa niyo yung account sa gospel, may kita ninyo na ang isa sa pasimula nito, hindi yung mga disciples, yung mga Pharisees. Kasi bakit? Kasi buti pa nga mga Pariseo that time, naiintindihan nila kasi sinabi ni Jesus, claim niya, sabi niya dun sa temple, tong temple na to, tinayo for 40 years. Tama, 40 years For 40 years, sabi ni Jesus, gigibain ko to, tapos within 3 days, muli ko siyang i-rebuild. Kaya sabi ng mga Pharisee, hindi, at tagal namin binuo tong temple na to, tapos ikaw, bubuin mo lang sa loob ng 3 days. Pero yung tinutukoy ni Jesus that time na church or temple, hindi yung physical temple, kundi yung tayong mga mananampalataya na binuo ni Jesus. At the same time, meron pang isa, yung kay Jonas. Sabi ni Jesus, katulad kung paano si Jonas ay na 3 araw at 3 gabi, nasa ilalim daw ng tiyan ng bangus, ng isda, ng malaking isda. Walang sinabi ko anong isda yun. Sabi doon, ganoon din daw yung anak ng tao. Ganoon din po ang ating Panginoong Hesus. So kaya yung mga Pharisee that time, yung mga religious leader that time, alam nila na kiniklaim ni Jesus na kiniklaim ng tao na to, ng anak ng Diyos na to, na siya ay muling mabubuhay. So kailangan natin i-prevent. So ganun katakot na takot yung mga Pharisee that time, religious leader, kasi alam nila kung gaano ka-influential si Jesus.
Kaya takot sila na na malaman ng mga tao, even ng kanyang mga disciples, na muli siyang nabuhay. Pero at the end of the day, hindi rin naman nila yun napigilan. The swoon theory. Ito, sabi nung theory na to, si Jesus daw hindi daw talaga namatay. Kumbaga, parang katulad dun sa isa sa vision theory. Nag-take daw si Jesus ng drugs, tapos sa sobrang kapaguran ng katawan niya, nahimatay siya. Tapos later on daw, dahil nasa libingan siya, malamig yung libingan, muli daw po siyang nagising. So kaya ginawa daw ni Jesus, tinulak niya daw yung bato, tapos lumabas siya. So yun yung claim ng theory na to. Actually, hindi rin siya acceptable. Nakita niyo yung video ng Lord's Supper kanina? Sino kayang manood sa inyo ng video na yun? Di ba, nalala ko si Pastor, pagsasabi ni Pastor Jero, kaya tingnan niya. Kasi imagine niyo yung suffering na hinarap ni Lord. Sabi din, even yung flesh and blood, talagang naghihiwalay dun sa katawan mo. Tapos sasabihin nila, parang ginawa lang daw ni Jesus out of exhaustion. Diba, naalala ko yung mga nagpipinitensya. Minsan nakapanood ako ng documentary nun. Sabi nila, paano niyo natitiis yung ganong hirap, yung init, tapos yung pagod. Sabi ng iba, sumasyat po muna kami para may lakas daw ng loob. Gawin yung ginagawa na. Diba, imagine po ninyo yung ganon. Kaya minsan nagkakaroon ng false view regarding kay Jesus kasi sa mga ganong mindset ng tao. Pero alam niyo po, yung sinasabi ng Bible, balikan niyo yung Isaiah chapter 53, doon pa lang, pag binasa niyo yun, may kita ninyo ano yung paghihirap na naranasan ng ating Panginoong Hesus. And yung hirap na dinanas niya, hindi lang doon nung hinuli na siya ng mga Roman soldier. Nakaranas siya ng hirap doon pa lang sa Garden of Gethsemane. Diba, balikan niyo yung Luke, sabi ng Luke? Diba habang nanalangin si Jesus, yung kanyang pawis, parang dugo na pumapatak. Kumbaga under ng sobrang stress nung kanyang kakaharapin nung iti-take niya yung punishment para sa ating kasalanan tsaka sa kamatayan, ganoon ka-stress si Lord. Tapos imagine mo, binugbog pa siya, tapos nilagyan siya ng crown of thorns. Actually, sabi nga ng Bible, di ba, even yung cross na pinapapasan sa kanya, hindi niya rin napasan. Kasi sa sobrang pagod at bigat ng katawan niya. Imagine niyo yun. Di ba, kaya tong swoon theory na to, unacceptable. Hindi katanggap-tanggap. Kasi bakit? At the same time, yung bato, mamaya natin yung bato. Hindi ko alam ba't mahilig yung mga theory na to sa bato. Bakit ganun yung pananaw nila sa bato? Yung bato na nilagay sa libingan ni Jesus, sabi ng mga scholar, ang bigat nun, around 1.5 to 2 tons na bato. So, 1,500 to 2,000 kilograms. Imagine niyo, kaya bang buhatin ng isang tao yun? Kaya bang itulak? Hindi. And pag tingnan ninyo, meron pa kasi yung mga Greek words na ginamit. Pero hindi ko nagagamit, hindi na natin pag-aaralan yun. Pero isang bagay lang po yung totoo doon. Hindi kaya ng isang tao na itulak yung bato na yun. Kung ano mang klaseng bato yun, hindi kaya itulak ka. And kaya may kita natin na itong swoon theory na to, unacceptable na yan. Pangalawa, fraud theory. Ano yung fraud? Scam. Tanong mo tayo, scam ka ba? Sana hindi ka scam na Kristiyano, no? Kasi dito, ang claim naman nito, sinasabi nila, si Jesus daw, parang minanipulate niya yung mga events na pwedeng mangyari sa kanya. To the point na may kinausap daw siya na tao na, pagka pinako na ako sa krus, pinahirapan na ako, ganito yung gagawin mo, ganyan yung gagawin mo. Hindi siya katanggap-tanggap. Kasi bakit? During nung time na yon, since yung mga religious leader nga, naggalit sila kay Lord, at the same time, sobrang higpit nung security that time para hindi lang talaga matuloy yung plano yung sasabi nila na resurrection ni Jesus. Naglagay sila ng 2 soldiers. At the same time, Roman soldier yun. At the same time, hindi pwedeng magsinungaling yun. Kasi pag nagsinungaling ka that time, especially Romano ka, lilitisin ka. Pag napatunayan na nagsinungaling ka, ang bibigay sa'yo, death penalty. So ganoon kabigat during that time. So, sa panahon natin kasi ngayon, malaya tayong nakakapagsinungaling. Pero during nung time nila, pag napatunayan na mali yung ginagawa mo, talagang mamamatay ka. Kaya yung fraud theory na to, itong scam theory na to, hindi siya katanggap-tanggap din. Kasi at the same time, si Lord, kinikilala siya ng mga tao nung time niya na high moral teacher. Ibig sabihin, yung kasinungalingan, as much as possible, pinakahuling gagawin ni Jesus yun.
kinikilala siya ng mga tao. So malabo na malabo or na gawin ni Lord yun. Tira mo yung katabi mo na yan. Tayo mo, sinungaling ka ba? Sabi siya, no, hindi. Pero di ba, kung titingnan natin, hindi siya hindi siya acceptable, no? Debunk natin yan. Yung wrong tomb theory, ito, probably sa iba po, ito yung pinaka-common. Kasi bakit? Mali daw yung libingan na napuntahan. Napunta na kayo ng sementeryo, especially yung mga public cemetery. Di ba, parang apartment yun, no? May ganto sunod-sunod na gano'n. Sabi nila, di ba siguro magkapangalan lang yung nakalibing, kaya mali yung nakita nila. Yung pinaglibingan po kay Jesus, private property. Kung babalikan niyo po yung Gospels, nung binaba yung katawan ni Jesus dun sa krus, ang isa sa mga tumulong para ipalibing si Jesus, si Joseph of Arimathea. So, ang alam ko, hindi ako nagkakamali, yung property niya yung ginamit para paglibingan ni Jesus. So, hindi siya public property na pwede silang maligaw at magkamali. So, kaya yung wrong tomb na yan, hindi siya acceptable din bilang pananampalataya. E nakikita nyo, marami tayong maririnig or marami tayong may encounter, bukod pa dyan na mga sinasabi nila na hindi daw totoo yung pagkabuhay ni Jesus. Pero ang tanong ko po sa inyo, kayo ba naniniwala kayo? Kasi alam niyo po, minsan nakita ko yung isang survey ng isa sa mga research group sa panahon natin ngayon na habang tumatagal daw yung generation natin, yung naniniwala, totoo ba yung muling pagkabuhay ni Jesus, iilan na lang. Kumbaga, less than 50%. Nakakalungkot yun. Kasi bakit? Kasi ibig sabihin, hindi na ba ganun ka-compelling, hindi na ba ganun ka-totoo? Kaya po, nilalatag ko sa inyo to hindi bilang head knowledge. Kundi kumbaga makita ninyo na yung pinananampalatayaan na natin, totoo. Di ba kung loloobin nga lang ng Lord, sana makapunta tayo sa Israel. Sino gusto pumunta ng Israel? Ngayon na. Di ba? Pag nagdidigmaan sila doon. Di ba kung loloobin lang sana ng Lord, makita natin yung mga lugar na nabanggit sa Bible, yung mga places kung saan nagpunta si Jesus. Di ba? Para mapatunayan natin, hindi lang mapatunayan natin, kundi tayo mismo mamangha na wait, yung sinasabi ng Bible na to, yung sinasabi ng Word of God na kiniklaim natin na Bible, totoo pala. And hindi siya kalokohan lang. And even yung resurrection, yung muling pagkabuhay, hindi siya gawa-gawa ng tao. Hindi siya parang naimbento lang natin. Alam niyo po, isa sa pinakamagandang proof na hindi imbento yung muling pagkabuhay ni Jesus. Ikaw ba willing kang mamatay sa kasinungalingan? Tara mo yung katabi mo na yan. Willing ka bang mamatay sa kasinungalingan? Ano sagot? Hindi Di ba? And ang kiniklaim nila kung ang muling pagkabuhay ni Jesus and even si Jesus ay kalokohan na daw kasi nungalingan, bakit yung mga unang disciples, yung mga apostle, willing silang mamatay para dun sa pananampalataya? Diba? Imagine niyo yun. Isipin niyo yun, bakit willing silang mamatay? Life or death situation. Bakit yung mga missionary sa panahon natin ngayon, willing silang pumunta doon sa mga kasulok-sulukan, sa mga kabundok-bundukan, na kahit mamatay sila, kahit mahirapan sila. Bakit? Diba? Yun din yung tanong ko. Kung ang pananampalataya natin ay kinreate lang that time, bakit willing? Bakit handa tayong mamatay para sa pananampalataya natin? Sinabi rin dito sa verse natin, diba? Sabi ni Paul, ito yung inyong pinananaligan at the same time, pinaninindigan. Punta tayo dun sa mga proof, yung mga evidence na si Jesus ay muling nabuhay. Una, yung empty tomb. So yan. So kanina kung yung wrong tomb, ito empty tomb. Sabi rito, pag binalikan niyo yung John chapter 20, his disciples were surprised at Christ's resurrection. At sabi dito sa Matthew 20, tingnan nyo, his enemies bribed to lie about the empty tomb. So ito yung sinasabi ko kanina, na isa sa pinakauna na gumawa ng story ay yung mga religious leader. Kasi bakit? Kasi ayaw nilang marinig na namatay na nga si Jesus tapos mabubuhay pa. Di yung mga disciples ito, mas lalakas yung loob na sumunod kay Jesus or mas lalakas yung loob nila. Yun na, ang tingin kasi nila doon parang movement or propaganda. Pero in reality, hindi So kaya dito, sabi dyan, pag binalikan niyo yung mga passage na yan, di ba, nung sa John chapter 20, yung mga disciples siya pa yung nagulat na, wait, talaga ba si Lord muling nabuhay? Pag binasa niyo pa yan sa 1-9, no? Si Peter tsaka si John nagpaunahan pa dun sa libingan.
Sabi ni John, naunahan niya daw si Peter doon sa takbuhan. Papunta doon sa tomb. And nakita nila na yung libingan ni Jesus, wala nang laman na. Ang laman na lang na natira ay yung damit na iniwan doon. And sabi ni Ron Sider, isa sa mga historian, if Christians and their Jewish opponent both agreed that the tomb was empty, we have little choice but to accept the empty tomb as an historical fact. Isa pa yan sa pinakamaganda, no? Titingnan ninyo yung reaction ng mga religious leader ng time nila. Kasi bakit? Pag may kaaway ka, ano gagawin ng kaaway mo? 'Di ba? Sisiraan ka hanggang sa sa matalo ka. Kumbaga to the point. Pero dito makikita natin na even yung mga kaaway ni Jesus, yung mga religious leader that time, yung mga against sa kanya, gumagawa ng paraan para hindi mo patunayan yung resurrection. And kung titignan natin, isang proof lang yon na yung nangyari kay Jesus, yung ginawa ng ating Panginoong Hesus, totoo. Kaya yung sinasabi ni Ron Sider, kung parehas Christian tsaka Jewish opponent nag-agree doon sa empty tomb, wala kang magagawa. Sabi mo sa katabi mo, wala kang magagawa. Totoo talaga yan. Pangalawa, ano yung pangalawa? The tremendous change in the life of the disciples. Ito yung isa sa mga gusto kong makita ninyo. Kay Simon Peter, si Pedro. Sabi diyan, from denial, doon sa gabi, to bold declaration about His Savior. Doon sa Matthew chapter 26, iba, naalala niyo yun? Sabi actually before pa niyan, nagpapahayag si Jesus, sabi niya malapit na siyang mamatay. Dadakpin siya, kukunin siya ng mga soldiers, Roman soldiers, tapos ipapako siya sa krus, papahirapan siya, mamatay siya at muli siyang mabubuhay. Tapos ano sagot ni Pedro that time? Di ba sabi niya, Lord, hindi ko hayaang mangyari sa iyo yan. Di ba, sasamahan kita. Tapos sabi ni Lord sa kanya, yung una, sabi niya, Satanas, tumahimik ka. Diba? Ang kalooban mo, hindi kalooban ng tao. Tapos nung mismong gabi na yon sa Garden of Gethsemane, ayaw pa rin humiwalay ni Peter. Kaya, ang alam ko, hindi ako nagkakamali, siya pa yung tumapes dun sa tenga nung isa sa mga alagad nung punong pari that time. So si John kasi nagkikwento nun . So, ginawa din ni Pedro yun. Tapos sabi niya, Lord, hindi kita ipagkakaila. Diba? Sasamahan kita hanggang kamatayan. Sabi ni Lord, bago tumilaok ang manok sa araw na to, ilang beses daw siya i-deny? 5? 3? Nagbabasa po kayo. Diba 3 times? And may kita natin yun na ginawa ni Peter. Pero after nun, tinan niyo yung Acts chapter 2, dun sa Mars Hill. Diba? Dineclare niya, sinabi niya dun sa mga tao na nakikinig sa kanila, na si Kristo ay namatay at muling nabuhay. And sinasabi niya, di ba, isinare niya yung gospel, pinreach niya yung tungkol kay Jesus with boldness, with courage. Di ba, imagine mo, nagpipreach ka sa maraming tao, tapos mamaya babatuhin ka na nila. Kaya niyo ba yun? Sabi ng isa, oo, kaya mo. Di ba, imagine niyo yung katapangan ni Peter that time. Pangalawa, si John the Apostle. Ito, may magandang insight. Kasi bakit? Si John the Apostle, nung sa Luke chapter 9, kasi yung mga Samaritans, minsan na-share ko na to, yung mga Samaritans, kaaway yan ng mga Hudyo. So, hindi sila bate . So, kaya si John dito, sa Luke chapter 9, yung sa Samaritan, hindi sila tinanggap doon sa village. Tapos, sabi ni James tsaka ni John, sabi niya, Lord, ano ba? Papaulanan na ba namin ng apoy itong mga tao na to kasi ayaw kang tanggapin? Sabi ni Lord, hindi, hayaan niyo muna sila. Kumbaga, umalis sila. Tapos pagdating dito sa Acts chapter 8, same na village din, dun sa, sabi ng mga scholar, same na village din, dun sa sinabihan nila John tsaka nila James. Makikita nyo na si James, nagkaroon siya ng compassion dun sa mga tao na nandoon. To the point na yung village ng mga Samaritano na yon, nag-share sila ng gospel. Di ba, imagine niyo kung yung kiniklaim nila na pananampalataya, bakit ganito yung kalaki yung pagbabago sa buhay nila? Hindi lang yan. Di ba si Thomas, ano nangyari kay Thomas? Though hindi na siya nabanggit sa Bible, pero pag tingnan niyo yung church history, saan siya nagpunta? Sa India. Isa siya sa mga first missionary doon, and namatay siya kasi sinibat siya. And may kita ninyo na hindi lang yan, yung mga iba pang mga apostle, disciples, even si Paul, dito sa patotoo niya, sa sinasabi niya, willing siya mamatay. Sabi niya, di ba, na-shipwreck pa siya, ilang beses pa siya munti ka mamatay, palutang-lutang sa dagat. Pero, may kita ninyo na bakit willing silang gawin yung mga bagay na yon,
dahil dun sa kanilang pininiwalaan. Di ba kaya pag tinignan nyo, mapapaisip kayo, bakit? And isa yan sa proof na talagang totoo, isa yan sa evidence na totoo yung nangyari na muling pagkabuhay ni Jesus. Kasi yung nagkaroon ng malaking pagbabago sa buhay ng mga mananampalataya. Ngayon, tingnan mo yung katabi mo na yan. Malaki na ba pinagbago niyan? O ganun pa rin? So kayo po makakasagot niyan. Pangatlo, the silence from both the Romans and Pharisees. And makikita niyo pa yan sa Acts chapter 4 tsaka sa Acts chapter 5. Hindi lang yan, pero sa mga iba't iba pang passage sa New Testament. Sabi doon, they try to suppress and deny the resurrection of Christ. To the point na kailangan pa nilang magbayad, kailangan pa nilang bugbugin sila, yung mga disciples, sila Peter, para lang sabihin na na wag na kayong mag-share. Wag niyo na sabihin na muling nabuhay si Jesus. Pero anong ginawa nila? Di ba patuloy pa rin sila nag-share? Naalala ko minsan yung shinare ni Jojo rito, yung prayer ng mga disciples. Ano prayer nila? Nung after nilang, nung inuusig na sila, pinapersecute sila. Ang prayer nila, Lord, bigyan niyo pa kami ng katapangan na ibahagi yung inyong salita, yung ibahagi yung message, yung gospel. Di ba imagine niyo yun? Usually ang prayer natin, alam mo ng prayer natin, Lord, kailangan ko po ng ganito, kailangan ko po ng ganyan. Lord, tulungan niyo po ako sa ganitong pinagdadaanan namin. Hindi eh. Diba, pwede naman nila i-share yun. Lord, tulungan niyo po kami kasi inuusig na kami. Grabe. Sobrang na yung nahihirapan namin. Diba, pwede naman ganun yung prayer nila eh. Pero ano yung prayer nila? Lord, bigyan niyo kami ng katapangan. Bigyan niyo kami ng courage. Bigyan niyo kami ng strength para maibahagi namin yung inyong mga salita. Pinagbawalan na sila nun. Pero tayo minsan, saan tayo malakas? Pag pinagbabawalan tayo, sa bawal. Diba? Pag gusto natin. Kasi matigas talaga ulo niyan eh. Yung bawal, yun yung gustong-gusto. Yung paminsan, yung proud tayo. Pero dito may kita natin yung mga disciples, hindi lang sila basta proud, kundi meron silang katapangan mula kay Lord. Sabi ng Acts chapter 4 verse 2, wala na po dyan Pero sabi dito, yung mga religious leader, they are greatly annoyed because they were teaching the people and proclaiming in Jesus the resurrection from the dead. So doon sila nagagalit. Kasi bakit nyo pa pinipreach? Sinishare na si Jesus muling nabuhay. Sabi ng number 4, ito isa sa pinakamaganda, the change from Saturday to Sunday as the main day of worship. So isa yan sa evidence. Kaya yung mga Christians, after ng resurrection ni Jesus, nung kanyang pag-akyat sa langit, ang naging pananambahan natin, Sunday. Kasi the first day ng linggo, doon na muling nabuhay si Jesus. Kasi ang Sabat po talaga sa Old Testament, Sabado. Yun yung practice nila. Even, alam ko, even sa Old Testament, sa Middle East, Sabado yung practice nila. Pero tayo, kailan? Sunday. Ito ngayon gusto kong maintindihan nyo, Bakit, paanong naging 3 days and 3 nights yung resurrection ni Jesus kung hindi naman siya talaga 72 hours? Naisip nyo ba minsan yun? Kasi imagine niyo, Friday ng 3 p.m. namatay si Jesus. So kailan siya magwa-one day? Saturday ng 3 p.m. Na-resurrect siya Sunday morning. So paano naging 3 days yun? Di ba naisip yun minsan? Sabi ng iba, hindi siguro baka may calculation pa dyan yung mga. Hindi, ang sagot po doon sa Jewish calendar. Ang basis po kasi ng time tsaka date natin, Gregorian. Sa kanila po, Jewish calendar. Sa Jewish calendar, yung mismong araw ng pagkamatay ni Jesus considered as one day. Tapos kinabukasan, Saturday, second day. Tapos nung ikatlong araw ng Sunday, sabi doon, di ba, umagang-umaga. So ibig sabihin, sa Jewish customs po kasi, sa kanilang kultura, binibilang mo yung araw, hindi by hour. Kumbaga kung kailan lumubog tsaka sumikat yung araw. So halimbawa, lumubog yung araw mamayang gabi. Ang count na nun, next day na yun. Ganun nila kinakount. Tayo hindi, ang count kasi natin, pag tumutong yung alas 12 ng gabi, the next day na yun, di ba, alauna. So hindi ganun yung count nila. Ang count nila base dun sa araw. Kaya dun sa third day ng resurrection ni Jesus, nung sumikat na yung araw, umagang-umaga, nung pumunta yung mga disciples doon nag-resurrect si Lord. So kaya di ba makikita nyo dun sa video ng Lord's Supper, yung parang may sunrise pa. Kumbaga yun yung illustration
So sana pag pinapanood nyo yun, na-appreciate nyo yung gumawa nung movie na yun. Kasi hindi naman siya totally accurate. Pero kahit pa paano, malapit siya doon sa sinasabi ng Bible. So kaya sabi doon, sa ikatlong araw, kaya yung count ni Jesus, tama lang Pero kung ika-count siya sa time natin, kukulangin talaga. Kahit anong math ang gamitin ninyo, may hirapan kayo. So malinaw po, Now, panlima, the removal of the stone. Ito yung sinasabi ko kanina, na una, para ma-approve yung mga theory na yon, kailangan tanggalin muna nila tong bato na to. At tong bato na to, sabi ng Matthew, Mark, Luke, meron talagang malaking bato na nakaharang doon sa libingan ni Jesus. Sabi nung Mark, it is a large stone. So kaya sabi ng mga scholars, sabi ng mga nag-aral nito, yung bato na yun is around 1,500 to 2,000 kilograms. So parang parang isang truck yun ng lupa, Ganun siya kalaki. Hindi pala ganun siya kalaki, ganun siya kabigat. So kaya para buhatin siya ng isang tao, may hirapan yun. So kaya para patunayan nila na talagang peke yung pagkamatay ni Jesus, kailangan mo nila tanggalin yung bato na yan. So hindi ko pa alam kung anong bato yan. So sana hindi ibang bato yung naiisip niyo. Sabi, baka yung mga unang bato na nabanggit. Pero isa po yan sa proof. Kung nagawa ng Diyos sa tanggalin yung ganyang kabigat na yan, sa pamamagitan po ng kanyang kapangyarihan, ibig sabihin, totoo po yung pinaniniwalaan natin. Yung evidence po ng muling pagkabuhay ni Jesus, totoo. Pangatlo, pang-anim na. Kaya nyo ba ito hanggang 20 pa to? Mga 20 pa to, di joke lang. Sabi doon, the empty grave clothes. Yan, yung pinakauna, pag binasa niyo yung Gospels, isa yan sa pinakaunang makikita nila. Yung libingan, yung na-move na bato, tapos yung damit ni Jesus na naiiwanan doon. Kasi yun din yung purpose bakit pumunta yung mga disciples that time. Kasi plano nila yun babalutan nila ulit ng pabango yun Tsaka ng bagong damit yung katawan ni Jesus. Kaya pumunta sila doon. Kasi hindi nila pwedeng gawin ng Sabat yon kasi araw ng pamamahinga. So kaya ginawa nila nung Sunday, nung araw na yon. Next, pang-7. Ito po sa pinakamaganda, the existence of the church. Tignan mo yung katabi mo na yan. Sabihin mo, ikaw pala yun. And tayo yun. Yung isa sa pinakamagandang evidence ng resurrection ni Jesus, tayo. Kasi though 2,000 years ago na yun, pero may kita niyo, di ba? Ang Christianity hindi naman nawala Sabi ng mga historian, sabi ng mga mananakop noon yung Christianity hindi tatagal yan within 500 years, within 200 years, within 100 years, magfe-fade na yan into history. Pero tingnan nyo, 2,000 years ago, yung pananampalataya natin, yung pinaniniwalaan natin, pinanindigan pa rin natin hanggang ngayon. And yung bagay na yun, hindi po yun gawa ng tao lang. Kasi kung gawa ng tao lang yun, matagal na tayo nag-fade. Naalala niyo dun sa Acts, si Gamaliel, yung isa sa kinikilalang Jewish scholar nung time nila, nire-respect yun ng mga religious leader. Sabi nila, nung hinuli yung mga disciples, pinahirapan, binugbog, wag na kayo mag-preach ulit tungkol kay Jesus. Tapos sabi ni Gamaliel, kung talagang yung ginagawa nila ay para sa Diyos, kahit anong gawin nyo, hindi niya mapipigilan yun. Kasi sabi niya, hindi niya ba naalala yung isang tao na nag-raise up last time, yung gumawa ng anarchy, yung nagrebelde sa kanila? Di ba after pagkamatay ng leader nila, ano nangyari? Na-disperse. Nawala na. Ngayon, kung tong movement na to, tong sinasabi nila si Jesus ay muling nabuhay, ay hindi totoo, at hindi siya pinapatnubayan ng Diyos, after lang ng ilang years, mawawala na yan. Pero tingnan nyo, for 2,000 years, nag-i-exist pa rin tayo. Nag-i-exist pa rin ang church. Kaya tinan mo ulit siya katabi mo na yan. Yan ang greatest, isa sa mga magagandang evidence na na totoo si Jesus. Di ba yung nararanasan natin, yung naririnig natin, yung Bible, yung Word of God. Pang-8, various appearances of Christ following His resurrection. So kumbaga, yung nagpakita siya sa mga disciples. Ilan nga ulit? 500 disciples. And sabi doon, nagpakita si Jesus sa kanila during ng 40 days. Mula doon sa resurrection hanggang sa ascension. 40 days. Alam niyo, minsan ito yung isa sa sa common belief natin.
Especially sa mga namatay, ano? Sabi nila pag namatay daw yung kaluluwa ng tao, gumagala-gala pa sa earth for 40 days. So, alam niyo po, hindi po tayo si Jesus para gawin natin yun. And pangalawa, si Lord lang po ang gumawa nun. Bakit? Bakit ginawa ni Jesus yun? Para patunayan na siya ay muling nabuhay. Yun po yung reason nun. Pero ang sabi ng Bible, Hebrews chapter 9, di ba? Minsan lang sa tao ang mamatay at pagkatapos ano nakasunod? Judgment. Pero si Jesus, ginawa ni Lord yun for the sake na makita, ma-prove na yung ginawa niya, yung kanyang muling pagkabuhay, ay totoo. Di ba? Balikan natin si Thomas. Ano sabi ni Thomas na laging absent sa meeting nilang mga disciples? Sabi, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita na siya yung muling nabuhay, hindi ko na ipapasok yung daliri ng aking kamay sa kanyang sugat saan? Sa kamay at sa tagiliran. Tapos biglang nagpakita si Jesus. Gulat siya, no? Para siya nakita ng multo. Kaya minsan sabi ko sa inyo, di ba, paano pag nakita kayo ng multo, ano mararamdaman nyo? Di ba, syempre matatakot, tatakbo. Especially pag yung nung Holy Week, minsan pananaw nila, sabi, huwag kang gagawa ng kahit na ng Biyernes Santo kasi bakit daw, patay daw ang Diyos. So malalakas daw yung kapangyarihan ng mga ng mga albularyo, ng mga mangkukulam. So, hindi eh. Ang Diyos po natin, minsan lang namatay at habang buhay nang nabubuhay. Amen? Hindi na siya taon-taon na ipinapako sa krus, tapos mabubuhay at paulit-ulit yung ritual. Hindi eh. Ang ginagawa lang po natin, every year, inaalala yung kanyang ginawa sa krus, yung kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay. Pero, hindi na inuulit-ulit yung ginawa ni Jesus. Sabi ng Hebrews yun, minsan lang namatay si Kristo at yung kanyang ginawa ay sapat na. Minsan lang siya namatay at siya ay nabubuhay magpakilanman. Kaya alam niyo po, yung mga bagay na to, kung naiintindihan ninyo, ito rin yung pag-asa natin sa buhay natin. Sino sa inyo takot mamatay? Walang takot mamatay sa inyo? Sure kayo? Mamaya mag-uusap tayo. Diba? Sino sa inyo hindi takot? Diba? Isa yun sa greatest fear ng tao eh. Takot tayong mamatay. Takot kayong maiwanan yung mga tao na malapit sa inyo, yung mga mahal niyo sa buhay. Especially pag magulang ka, takot kang maiwanan yung anak mo kung bata pa yan. Kung ikaw naman ay kabataan, alam ko marami pa kayong pangarap. Congrats po sa ibang mga gumraduate last week, Pero kung titignan niyo, di ba? Kayo ba gusto niyo na ba umuwi kay Lord? Sabi, hindi, Kuya Jello, i-achieve ko pa yung mga pangarap ko, di ba? Gusto ko pang ma-feel ng mga parents ko, deserve nila yung mga pagpapagod nila. Sabi, di ba? Gusto ko pa magpakasal, Kuya Jello. Di ba? Yung death, yung isa sa pinakakinakatakutan natin, pero yung kamatayan, yung isa sa tinalo ni Jesus. Bakit tayo matatakot sa kamatayan? Kung yung ating Panginoon natapagtagumpayan yun, bakit tayo hindi natin mapagtatagumpayan yun? Amen? And sabi ng pang-siyam, sabi sa inyo, hanggang siyam lang to. Sabi rito, The Testimony of Scholars. Sabi ni Dr. Simon Greenleaf, isa siya sa mga Jewish teacher na lawyer at yung expertise niya sa evidence. Tignan niyo po ano sabi niya. He concludes that according to the laws of legal evidence used in the courts of law, sa batas daw po, there is more evidence for the historical fact of resurrection of Jesus than for just about any other event in history. So kung yung mga tao na to, even yung mga hindi mananampalataya, yung mga stories na naniniwala sa pagkamatay, sa buhay, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus, bakit tayo mananampalataya, hindi tayo maniniwala doon? Bakit sila na sinasabi nila, binasa nila, pinag-aralan nila, na totoo si Jesus, bakit hindi tayo maniniwala doon? Bakit magkakaroon tayo ng doubt sa ginawa ni Lord? Diba? Yun po yung gusto kong makita ninyo ngayong umaga. At hindi ko po ipinakita yung mga bagay na yan para lang magkaroon kayo ng head knowledge. Ang gusto ko po tingnan natin ngayong araw na to, ano yung epekto ng mga bagay na to sa atin? Ano dapat yung response natin na nalaman natin itong mga bagay na to, na yung Diyos na sinasamba natin, totoo at buhay? Bakit napakahalaga na si Jesus ay muling nabuhay? Bakit napakahalaga na si Kristo ay ginawa niya yung mga bagay na ginawa niya? Yun po yung pinakamahalaga dun eh. Kasi kung aaralin niyo lang yung mga bagay na yan, kung katulad ko po kayo na mahilig sa knowledge, at the same time, skeptic, dati, makikita ninyo na yung mga bagay na head knowledge lang yan eh. Actually, skeptic po ako, maraming mga bagay na hindi ako basta pinaniniwalaan agad-agad. And
kung titignan natin, alam nila pastor, alam ng ibang mga leaders yan, na hindi ako basta-basta hiniwala kagad sa kahit na anumang bagay. Pero nung nakita ko yung muling nung mga evidence na to, bakit hindi ako maniniwala? Bakit hindi ako mananampalataya na yung Diyos na sinasamba ko, yung Diyos na pinaniniwalaan ko, na tinanggap ko, totoo pala. Di ba minsan kasi tayo mga Kristiyano na yun yung problema natin Kahit papaano, may doubt pa rin minsan sa puso natin. And minsan yung fear, yung takot, yung pagdududa, kahit sobrang tagal na natin, nandun pa rin. Di ba? Minsan dinadalaw ka pa rin Talagang mapapaisip ka pa rin, talaga bang totoo yung sinasampalatayan ko? Pero ito po, nilalatag ko po sa inyo lahat ng bagay na to. Bakit? Para po mas mapatibay yung pananampalataya natin na yung tinanggap natin, yung natutunan natin, totoo. Alam niyo po, bakit mahalaga yung resurrection ni Jesus? Balikan niyo po yung verse 1 to 4. Ano po sabi doon? Bakit siya mahalaga? Sa English version, sabi dito, "Now I would remind you, brothers, of the gospel I preached to you." By the way, ano yung gospel? So, Greek word or Latin word for good news. Evangelion. Magandang balita. And medyo na sabi dito, pinapaalala din po yung gospel na preach sa mga taga-Corinth at the same time sa atin. Which you receive, tinanggap ninyo, in which you stand, pinaninindigan ninyo, and by which you are being saved. Kaya po yung magandang balita, yung good news na nakakapagaligtas sa tao. Pag nanampalataya yung tao doon, sabi ron, if you hold fast to the word I preach you, unless you believe in vain. Sabi ron, unless di ka talaga ito nanampalataya, hindi ka talaga ito naniwala doon sa magandang balita, hindi ka talaga ligtas. Wala ka talagang tatayuan, wala ka talagang paninindigan. And ano yung magandang balita na yun? Verse 3, "For I delivered to you as of first importance, what I also received," tinanggap ni Paul, "that Christ died for our sins in accordance with the Scriptures." And, iputuloy mo natin. Sabi doon, tinanggap rin ni Jesus according sa kasulatan. At the same time, tinanggap din ni Paul kaya po natin sila, tuloy po natin yung pinagkatuloy natin ngayong bagay. So, kumbaga sinabi ni Paul na yun din yung bagay na kanyang sinasampalatayanan. Kumbaga lahat yon in according saan? Sa sinasabi nung kasulatan, nung scripture. Kaya doon pala, meron na kagad tayong proof. Meron na kagad tayong katunayan or katibayan yung sinasabi ng Bible, totoo at buhay. And kapag binalitan niyo yung mga verses doon, after nung passage na yun, may kita niyo na, ano yung pinapakita ko, sinabi kanya ni John, nung yung pananampalataya natin ay talagang tunay or hindi totoo, ano daw meron doon? Yung faith natin, parang wala daw paguluhan. Or wala siyang in vain. Tapos sabi doon sa bandang muli, yung verse 14, yung parang tayo daw po yung pinakatawa-tawa. Or parang tayo yung pinakakawawa sa lahat ng tao. Kasi bakit? Kasi nananampalataya ka, naniniwala ka doon sa bagay na hindi naman pala totoo. Diba? Kaya imagine niyo po yun, bakit napakalaga ng muling pagkabuhay ni Jesus? Kasi kung hindi talaga tayo maniniwala doon, o hindi talaga nabuhay si Jesus, para sa akin ba yung mga ginawa ng mga namuna sa atin? Naiintindihan niyo ba ako dyan sa dulo? Yes, yes. Diba kaya hindi po yung gusto ko makita niyo sa umanan ito Bakit napakalaga yung pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus? Kasi kung talagang totoo yun, kung talagang may muling pagkabuhay ng mga patay, ibig sabihin yung may resurrection, ibig sabihin yung ginagawa ng mga mananampalataya sa atin, wala na kabulan. Imagine nyo, over 2,000 years, ilang milyong tao ang naniwala kay Jesus. Ang population ng Christian sa panahon po natin ngayon, hindi ako nagkakamali, more than 1 billion or 2 billion. Basta alam ko kung more than 20% ng population ng mundo, Kristiyano. So it's either Catholic yun, or Baptist, or ano man yung sekta na kanyang kinabibilangan. Basta under ka ng Kristyanismo, kilala mo si Jesus, sinasampalataya mo si Jesus, under ka ng Christian faith. And imagine niyo sa panahon ng natin ngayon, paano pa noon? So di ba isipin nyo na lang, kung talagang walang kabuluhan yung mga bagay na to, ano yung pinakawawa? Pero since hindi naman gano'n ang Diyos at fair ang Diyos, ibig sabihin yung pananampalataya natin, totoo. Amen po? Yeah. So, tatlong bagay na lang ako, magtatapos na ako. O
Baka nakikita na kayo. So ano yung response natin ngayon dun sa natutunan natin? So unang bagay na magiging response natin, tayo po ay naligtas at tayo ay nananampalataya. Yun po yung isang bagay, yun po yung isa sa response natin. Sinasabi ni Paul doon, kung talagang kayo nananampalataya, kayo ay tinanggap niyo si Jesus, ibig sabihin, naligtas tayo. At yung pananampalataya natin, hindi siya walang kabuluhan. Sabi doon, di ba, hindi lang tayo naligtas, naranasan din natin yung biyaya ng Diyos. Ano sabi ni Paul doon sa verse 10, di ba? By the grace of God, I am what I am. Sa Tagalog, sa biyaya ng Diyos, kagandang ng Diyos, ako'y naging apostol. Sabi niya pa nga, di ba, nagko-contemplate pa siya, hindi ako karapat dapat tawagin apostol. Kasi bakit? Kasi isa siya sa mga umusik sa church. Isa siya sa mga nagpapatay sa mga Kristiyano. Pag biniligan niyo yung Acts, isa siya sa mga saksi nung namatay sino? Si Stephen, si Stephen. So ibig sabihin, may kita niya doon pa lang na sa kanyang sarili, hindi siya karapat dapat maging apostol. Pero tinawag siya apostol para sa purpose ni Lord sa buhay niya. Pangalawa, ano dapat ang response natin doon? We have hope and faith. At yung hope at faith natin yan, hindi siya walang kabuluhan. Hindi siya gawa-gawa ng tao, katulad ng mga nabasa niyo kanina, narinig niyo kanina. Kung yun ay gawa-gawa ng tao, nakakalungkot yung buhay natin. Diba? Hindi mo makakanta yung yung kailangan natin kanina. Kaya saya-saya. Yung Kristiyano, buhay Kristiyano yung masaya ko. Hindi mo makakanta yun kasi bakit? Kasi asan yung pag-asa mo? Kung yung pinanampalatayan pala natin, hindi totoo. So, ang papatala na buhay Kristiyano kayo yung lungkot. Ganun yung magiging buhay natin. Pero kaya natin inaangkay kaya natin sinasampalatayaan na yung buhay Kristiyano ay masayang tunay. Kasi bakit? Ang Diyos po natin ay tunay, nag-iisa, tunay na Diyos na po rin siyang magbuhay. Amen? And pinakahuli po, sabi niya, sabi ko lang ako, sabi ko, ito yung pinakamaganda na response natin. We share the gospel para din sa iba at nagpapatuloy tayo sa pananampalataya. Kaya alam niyo po, ang isa sa greatest response natin sa magandang balita, hindi lang yung narinig mo, katulad na sabi ko kanina, kung nabasa niyo yun, na-take note niyo yun, natutunan niyo yun, at nagulat kayo na ito pala yung totoo, ito pala yung evidence, ito pala yung katibayan. Alam niyo po, ang proof doon, ang response natin doon, kaya mo rin siyang i-share. Halimbawa, yung mga tao ba kayo, kumikibigan kayo, di ba, na may nangyari sa kanila. Halimbawa, pumunta kami doon sa bakas. Grabe, sobrang daming tao. Diba? Tapos may malaking bato na, diba? Pag may mga ganun tayong kakilala kaibigan na, kahit tayo, diba gusto natin i-share? Diba sabihin, yung mga taga-church doon sa Galilean, sobrang babait. Diba? Amen Diba? Sobrang babait. So ikaw, ligaya ka, willing ka to share yung bagay niya. Paano ba kung talaga naiintindihan natin yung muling pagkabuhay ni Jesus? Imagine niyo yun, kahit sinong tao na ma-encounter natin, kahit anong kalagayan natin, kahit anong panahon, ready tayo i-share yung magandang balita. Kasi bakit? Kasi sabihin natin, sino nabuhay naranasan ko yung biyaya niya, naranasan ko siya. Naligtas ako, nagkaroon ako ng pag-asa, nagkaroon ako ng pananampalataya. Sabi ni Paul sa panahon, di ba? Sabi niya, higit sa lahat ng apostol, ako yung mas naghihirap sa kanila. Bagay nagpatuloy siya sa pananampalataya. Ma-imagine niyo yun, Ako hanggang ngayon namamaka ako dun Bakit ginawa ng mga apostol yun? At minsan tanong ko rin sa sarili ko, if ever pa dumating ako sa point na katulad ng mga naranasan nila, kaya ko bang panindigan yung pananampalataya? Alam niyo po kasi madali lang sabihin na kaya kong magpatuloy sa pananampalataya, kaya kong umibig, masaya ako sa pagiging Kristiyano. Pero never yung masasabi talaga na totoo yung mga bagay na yun hanggang hindi yung nararanasan yung pagsubok. Bali ba, paano sabi ng mahal niyo talaga si Lord? Kung hindi kayo nakaranas minsan na kahit kayo, hindi nyo maramdaman yung pag-ibig ng Panginoon. Paano niyo masasabi na kayo ay talagang nagagala ka bilang isang Kristiyano kung hindi nyo naranasan na minsan kayo paano na-disappoint ka bilang isang Kristiyano? Nagawa ka ng kasalanan, na-disappoint ka ng isang kapatiran. Diba, paano niyo masasabi na talagang kaya niyong panindigan ng inyong pananampalataya hanggang walang sumusubok na sa pananampalataya niyo? Diba? By the way, dagdag ko na lang ng pinakahuli,
Ang dami kong dagdagan. No? Pero kung titignan niyo, no, 1 month na lang ngayon. Sino gusto mag-outing sa inyo? Swimming na. Diba lahat tayo, no? And alam niyo po, isa sa pinaka-greatest application po or response natin doon or pinakamagandang image no, yung baptism. Though hindi ko pinapromote yung pagbabaptize bilang part ng salvation kasi hindi naman tayo maliligtas kung pinaptisman ka. Pero kung titignan niyo po yung Bible, yung mga unang mananampalataya, after nilang tumanggap ni Jesus, ma-receive ba nila Espiritu, ang action kagad nila, baptism. And pag titignan niyo ano yung baptism, ang baptism, declaration lang po natin. Ibig sabihin, pag ikaw binaptize ka, proud ka sa sarili mo na ikaw ay Kristiyano na. Dahil alam niyo po, nung kwento ko na sa inyo, nung binaptize ako, no, 1 taon po ako naghintay. Kasi nung tayo na nakilala ko kayo, 2013, 2014, umaten na ako ng dito. Tapos sarili ko yung announcement, sabi, sa April, meron tayong outing. Kasi bago-bago ako nun. Pero buo na sa loob ko na magpabaptize doon tayo na yun. Sabi ko, wala akong pera. So kaya ginawa ko, nagtanong sa akin ng leader ko, ikaw ba kasama ka ba sa outing? Hindi, may gagawin ako nun eh. Pero alam niyo ako, nandun na ako sa bahay namin. Nagtatago. Tapos nakita ko yung mga kapatid dito, lumabas sila doon, nakahilera sila yung mga jeep. Sabi ko, sa prayer ko na, sabi ko, Lord, next year, maloloobin niyo, magpapabaptize talaga ako. Kasi bakit? Kasi gusto kong ipahayag sa mundo na ako, Kristiyano. Misa kasi ang tingin natin sa baptism, siya parang religious pa rin eh. Hindi eh. Kung ikaw mananampalataya ka, naintindihan mo yung ginawa ni Jesus para sa'yo, at ano yung dapat maging responsible, hindi ka matatakot eh. Magiging proud ka pa. Di ba, minsan sa tao ganun tayo eh. Gusto natin maging proud sa atin yung mga tao. Pero tanong ko pa sa inyo, kayo po ba proud kayo na mananampalataya kayo ni Lord? Proud ba kayo na tinanggap niyo siya, nakatasin yung biyaya niya? Ngayon, tanong ko po sa inyo, ano gagawin natin na? Buti nga po, nag-test kayo kahit mainit. Pwede lang, pakibilisan na kasi hindi na lang, pinagpapawisan na ako. Pero alam niyo po, nawa po, yung mensahe natin po natin sa araw nito, hindi lang maging head knowledge. Kasi kung magiging head knowledge lang siya, after neto, wala na. Pero kung after neto, talagang tumatak yung mensahe po sa inyo, kahit anong pong pagdaanan natin, kahit anong maranasan natin, willing tayo na sumunod sa Panginoon. Amen po? So tayo mong lahat ito mayo. And i-close po natin sa panalangin. I-close po natin sa prayer. Panginoon, salamat Lord sa araw po na ito, Panginoon. At patuloy ka namin pinapulitan sa salamatan ng Diyos. And Lord, lahat ng bagay na nangyayari na ito, Panginoon, alam namin, Panginoon, na ayaw po sa inyong kalooban. And Lord, dalangin namin na patuloy samahan niyo po kami ng Diyos. Bagamat nagkaroon ng interruption sa kuryente namin, Panginoon. Pero Lord, napupulit at papasalamat kami sa inyo, Panginoon, sapagkat itong mga bagay na ito, Diyos, ay ayon po sa inyong kalooban. Alam namin, Lord, na hindi niyo po kami pinababayaan. And Lord, katulad na rin yung daming mensahe sa umaga na ito, Panginoon. Lord, hindi lang ito maging head knowledge namin, Panginoon, na alam namin, kaya namin i-depend. Kundi, Lord, dalangin ko, Panginoon, na kumilos ka po sa puso namin na yung muling pagkabuhay, Panginoon, na pinangahawakan namin, naririnig namin, at even pininiwalaan namin, Panginoon, maging totoo sa amin, O Diyos. Katulad ng sinabi sa inyong mga salita, Panginoon, walang kahit anumang bagay o makakapag-iwalay sa amin sa inyong pag-ibig. Lord, dalangin ko maging buhay po ito sa buhay ng bawat isa. Ma-apply namin ito, Panginoon. Lord, dalangin namin na yung naranasan namin na biyaya, naranasan namin, Lord, na pag-ibig, yung naranasan namin, Panginoon, na kapagyarihan po ninyo, O Diyos. Dalangin namin, Lord, na iparanas niyo po ito sa amin, Panginoon. Lord, kung meron naman pong takot, meron doubt sa amin, Panginoon, na i-share yung inyong salita, yung magandang balita, Panginoon. Lord, dalangin namin na bigyan niyo po ng katapangan yung bawat sa amin, O Diyos. Na kaya namin ibahagi yung mga salita, hindi lang sa ibang tao, Panginoon, even sa mga kapamilya namin, O Diyos. And Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon, na kung meron po kami mga struggle, nahihirapan kami, Panginoon, natatakot kami, O Diyos. Lord, bigyan niyo po kami ng desire sa puso namin na magawa po kung ano po ang inyong kalooban. Lord, pagpalagi niyo po ang buhay ng bawat isa na narito. At bawat natin ng mensahe na ito, Panginoon. At dalangin namin, Lord, ano man pong karumihan, ano man pong pagdududa na nasa isip namin, Panginoon. Lord, linisin niyo po ito, Panginoon. Alisin niyo po ito, O Diyos. At dalangin namin, Lord, na pangunahan niyo po kami, Panginoon. Lord, pagpalain niyo po ang buhay ng bawat isa na narito
Even Lord, ang aming mga tahanan, yung aming mga pamilya, pagpalain po, Panginoon, ang aming iglesia. Dalangin namin, Lord, na i-bless niyo po ito, Panginoon. Lord, maranasan namin ang inyong presensya sa lahat po ng pagkakataon, Panginoon. At Lord, tulungan niyo po kami na baguhin ang aming mga puso at isipan, O Diyos, na magawa namin kung ano po yung inyong kalooban, katulad na natutunan namin sa umaga na ito, Panginoon. Salamat, Lord, sa araw na ito, papalitan namin pinupulit na sa labangan. Ito pang aming dalangin sa mga sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.